pinagdiriwang natin ang ika-500 anibersaryo ng pagkapanalo ng mga Pilipino sa labanan sa Mactan. Bilang pag-uumpisa ng ating programa ay awitin natin ang ating pambansang awit na susundan ng ating panalangin at hino ng mataas na paaralang pambansa ng Wawang Pulo National High School. Magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiliw, sa manlulupit, kita pasisingil, sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bahaw. Ay nilang ang tula at awit sa paglayang tinawaan.
kasaysayan ng mga Pilipino ay puno ng mga kwento ng mga pakikipaglaban para sa kalayaan. Gayunpaman, isang labanan ang namumukod-tangis sa lahat, kung saan itinuturing ito na pinakaunang labanan para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa kabila ng katotohanan na wala pang bansang Pilipinas nang maganap ito. Ito ang labanan sa Mactan, kung saan nadiskubre ni Ferdinand Magellan ang isla ng Bumuhon sa Samar. Bakit nga ba nandito noong 1500s ang mga Europeo? Ito ay dahil sa pagtataasan ng kapangyarihan ng Portugal at Espanya sa pananakop ng mga lupa. Dahil kulang ang mga likas na yaman ng kanilang mga bansa. Dahil dito, hinati pa ni Pope Alexander VI ang mundo para sa dalawang bansang ito nang di na pag-intirasan ang Molucca sa Southeast Asia dahil sa mga rekadong kinahiligan nila. Sino naman si Magellan? Siya ay isinilang bilang isang Portuguese na ang pangalan ay Ferdinand Magellan noong bandang 1480. Naging sundalo na siya ng mga Portuguese sa isla ng Moluccas. Pagbalik niya sa Portugal, isinangguhi niya sa hari ng Portugal ang kanyang balak na maglakbay sa direksyong Atlantiko upang lumusot sa Asia dahil sa paniniwalang bilog ang mundo. Mahigit isang taon at kalahati makalipas, lisanin ni Ferdinand Magellan ang Spain, kanyang narating ang kapuluan na kinalaunan ay nakilala bilang Pilipinas. Ang paglalakbay na ito ni Ferdinand Magellan ay kabilang sa pagpupursigi ng mga Europeo na tumuklas ng bagong lupain. Ang panahon na ito ay mas kilala sa tawag na Age of Exploration o ang tinatawag nating panahon ng pagtuklas. Taliwas sa kaalaman ng nakararami, hindi naatasan o kailanman ay naging misyon ni Ferdinand Magellan na patunayan na bilog ang mundo dahil matagal nang alam ng mga edukadong Europeo na bilog ang mundo. Makalipas ang napakahabang panahong paghihirap, sa wakas, narating din ni Magellan at ng kanyang mga kasamahan ang Pilipinas noong ika-16 ng Marso, 1521. Ang unang isla ng kanilang narating ay ang isla ng Bumuhon. Ngayon ay bahagi na ng Eastern Samar kung saan sila ay nagpahinga at nangalap ng provisyon sa loob ng 2 linggo. Makalipas ang 2 linggong pamamahinga sa isla ng Bumuhon, tumulak ang grupo ni Magellan patungo sa isla ng Limasawa kung saan sila ay nakipagsundo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Dito, sa islang ito, ginanap ang pinakaunang misa sa Pilipinas. Habang sila ay nasa Limasawa, nalaman ni Magellan na may isang mayamang komunidad sa isang isla sa kanluran. Ito na ang Cebu. Kasama ng kanyang mga tauhan, tumuloy si Magellan sa isla ng Cebu kung saan kanyang kinaibigan si Raha Humabon. Nagsagawa ang Espanyol ng maraming konbersyon sa Cebu kung saan malaking bilang ng mga katutubo at ng kanilang mga pinuno ang yumakap sa Kristyanismo. Bukod sa konbersyon, humingi din si Magellan ng pagkain at iba pang supply mula sa mga Cebuano. Gayunpaman, isang dato ang tumanggi sa mga kagustuhan ni Ferdinand Magellan. Siya, si Lapu-Lapu, ang dato ng Mactan. Ang pagtanggi ni Lapu-Lapu ay nakita ni Magellan bilang pagkakataon na lalo pang napalakas ang kanyang relasyon sa mga Cebuano. Kung kanyang mapapasunod ang isang dato na matigas na ang ulo. Pagkakataon na rin ito upang maipakita ang lakas ng kanyang sandata sa mga bago niyang kaibigan. Kaya noong hating gabi na ika-26 ng Abril, tumulak ang 60 na Espanyol, kabilang na si Magellan at ang mga sundalo ni Raha Humabon sa isla ng Mactan. Noong madaling araw ng ika-27 ng Abril, narating ng pinagsamahang puwersa ng Cebuano at Espanyol ang pangpang ng Mactan. Nagpadala ng mensahe si Magellan sa mga taga-Mactan na kung kikilalanin nila ang otoridad ng hari ng Espanya, yayakap sa Kristyanismo at susundin ang pagbibigay ng komisyon o supply sa Espanyol, ituturing silang kaibigan ng mga Espanyol. Nagbabala rin si Magellan na kung sakaling hindi
nila tatanggapin ang mga utos na ito, makikita ng mga taga-Mactan ang husay ng kanilang mga armas. Ito ay sinagot ni Lapu-Lapu na mayroon din silang sibat na naghihintay para sa mga Espanyol. Sinabi ng mga taga-Mactan kay Magellan na huwag muna silang umatake, bagkos umatake na lamang sila sa umaga kapag natawag na nila ang kanilang mga sundalo. Sinabi lamang ito ni Lapu-Lapu upang enganyuhin ang mga Espanyol na dagling lumusong at halugugin ang kanilang mga kabayanan kung saan may mga patibong silang iniwan. Hindi kinagat ni Magellan ang bitag na ito, kung kaya't kinaumagahan na nagsimula ang labanan. Dahil sa mga batuhan, hindi magawang ilapit ng mga Espanyol ang kanilang mga bangka, kung kaya't napilitan bumaba ang 49 na mga Espanyol sa hanggang baywang na tubig. Pagdating ng mga Espanyol sa dalampasigan, biglang lumitaw ang hukbo ni Lapu-Lapu na bumubuo ng higit kumulang 1,500 mandirigma. Agaran nilang napalibutan ang hukbo ng mga Espanyol. Ang mga sundalong naiwan sa bangka ay nagbigay ng fire support sa pamamagitan ng pagtira ng kanilang crossbow at arquebus. Ngunit dahil sa labis na layo, hindi ito lubos na nakatulong. Makalipas ang kalahating oras na hindi mabisang pamamaril, naubusan sila ng mga bala. Samantala, ang mga Espanyol sa dalampasigan ay paulit-ulit na pinauulanan ng mga pana, sibat at bato ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Bagamat hindi kaya tumalab ng mga armas na ito sa bakal na balutan ng mga Espanyol dahil sa sobrang dami ng mga ito, hindi naman masagawa ng mga Espanyol na lumaban ng mabisa. Sa isang desperadong aksyon, inutusan ni Magellan ang ilan sa kanyang mga tauhan na sunugin ang mga bahay ng mga katutubo upang takutin ang mga ito. Gayunpaman, ang pagsunog na ito ay lalong pang nagpagalit sa mga taga-Mactan kung saan dalawa sa mga Espanyol na ito ang agarang napatay. Nang makita ito ni Magellan, ipinag-utos niya ang unti-unting pag-atras sa mga bangka, ngunit marami sa kanyang tauhan ang nagpanik at nagtakbuhan paatras maliban sa 8 sundalo na sumama sa kanya. Ayon sa talaan ni Antonio Pigafetta, napalaban sa isang matinding hand-to-hand combat si Magellan kung saan siya mismo ay nakapatay ng isang katutubo. Ngunit nang siya ay nasugatan sa binti, siya ay natumba at agarang pinagtulong-tulungan patayin ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Isa sa mga pinag-iisipan ng nakakarami ay kung si Lapu-Lapu nga ba ang mismo nakapatay kay Magellan. Ngunit batay sa mga tala ng pangyayari, masasabi natin na ang mga tauhan lamang ni Lapu-Lapu ang napakapaslang kay Magellan. Mabilis na tumakas ang mga Espanyol mula ng kanilang mga bangka, sugatan at walang mga pinuno. Isang kahiyahiyang pagkatalo ang labanan sa Mactan para sa mga Espanyol, ngunit isa itong ganap na pagkapanalo para sa mga taga-Mactan. Sinubok pa ni Ra humabon na hingi ng katawan ni Magellan kapalit ng kayamanan na siya namang tinanggihan ni Lapu-Lapu. Ang labanan ay nagresulta sa kamatayan ng 8 Espanyol kabilang na si Magellan. 4 na mga tauhan ni Ra humabon na sumubok tumulong at 15 mandirigma ng Mactan. Kung ating iahambing sa iba pang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas, masasabi na maliit lamang ang labanan sa Mactan. Gayunpaman, ang epekto nito sa Pilipinas ay napakalaki. Dahil sa kabiguan ni Magellan, nahinto ang kolonisasyon ng Europyo sa Pilipinas ng 44 na taon. Mga mag-aaral, napatunayan natin kung gaano ang pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Pati kanilang buhay ay handa nilang ialay para sa kalayaan ng ating bayan. Ngayong naharap tayo sa banta ng paghihimasok ng mga dayuhan sa ating nasasakupan, marapat lamang na maging matapang at ipaglaban ang ating karapatan. Lagi ding tatandaan na maipapakita natin ang pagiging makabayan sa ibang kaparaanan.
ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang paraan o pag-aaral ng mabuti ay isang gawaing makabayan na balang araw magagamit ng bansa ang iyong galing sa ikuuunlad natin. Bago tayo magtapos sa ating aralin, ating sagutin ang mga susunod na katanungan. Una, ito ang kauna-unahang pamayanang Espanyol sa bansa. Mahusay, ito ay Cebu. Pangalawang katanungan, siya ang pinuno sa pulo ng Mactan. Magaling, yan ay si Lapu-Lapu. Pangatlong katanungan, siya ay naniniwala na bilog ang mundo, kaya naman siya ay naglayag sa Pasipiko. Mahusay, siya ay si Magellan. Para sa huling katanungan, sa lugar na ito naganap ang unang digmaan sa Pilipinas. Magaling! Ito ay naganap sa lugar ng Mactan. Para sa panghuling katanungan, siya ang sinasabing hari ng Cebu. Mahusay, siya si Raha Humabol. Para sa pagtatapos ng ating programa, ating tawagin ang ating punong guro, Sir Jomar T. Enhan, ang ating punong guro, Ma'am Juliana T. Alvarez, at ang tagapagpamahala sa Sangay ng Araling Panlipunan, Dr. Lailani M. Mendoza. Sayang araw po sa ating lahat. Sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw na ito, April 27, 2021, ay ipinagdiriwang po natin ang ika-500 taong anibersaryo or quincentennial ng Battle of Mactan. Ayon sa ating kasaysayan, naging madugo ang labanang ito. Kahit ito ay tumagal ng mahigit 1 oras lamang. Ang labanang ito ay sa pagitan ng taga-Mactan na pinamumunuan ni Lapu-Lapu at ng Espanya sa pangunguna ni Ferdinand Magellan na isang Portuguese. Ayon din sa kasaysayan ay binaliit ni Ferdinand Magellan ang kakayahan nila Lapu-Lapu na makipaglaban dito dahil sa makabagong gamit pandigma na meron sila. Pinatunayan ni Lapu-Lapu, hari ng Mactan, na kung may mga espada ang mga Espanyol, may mga sibat na kawayan na pinatigas ng apoy ang mga taga-Mactan. Sa labanang ito, nagwagi ang taga-Mactan sa pamumuno ni Lapu-Lapu. Dahil sa pangyayaring ito, itinuturing si Lapu-Lapu na unang bayaning Pilipino na nakipaglaban sa mapang-abusong mananakop galing Espanya. Tunay na ang kasabihan ni Lao Tzu, walang mas malaking panganib kaysa sa maliitin ang iyong kalaban. Sa aming mga mahal na estudyante, magulang at kapwa guro, tularan po natin ang makabuluhang tapang na ipinakita ni Lapu-Lapu noong April 27, 1521. Maging matapang tayo na harapin ang pagsubok dahil sa pandemya na nararanasan natin ngayon. Maging matapang tayo na ipagtanggol ang ating mga karapatan. Maging matapang tayo na alamin ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsasaliksik. Maging matapang tayo na alagaan ang ating mga sarili. At higit sa lahat, ang tunay na matapang ay yung marunong sumunod sa batas, nire-respeto at minamahal ang mga magulang, at hindi gumagawa na ikasisira ang ating mga sarili. At higit sa lahat, magkaroon ng takot sa Diyos. Sa aming mga mahal na estudyante, magulang at kapwa guro, huwag po sana tayong panghinaan ng loob. Lumaban tayo sa hamon ng buhay, kasama ang pananampalataya sa Poong May Kapal. Muli, happy 500 years anniversary of the Battle of Mactan.
Gawin po nating inspirasyon ang nasimulan ng ating mga ninuno. Maraming salamat po at magandang umaga. Ang maging isang Pilipino ay ating ikarangal. Sinusubok man tayo ng pandemya at mga kaakibat nitong suliranin, nananatili tayong may pag-asa at matatag. Kalakasan natin ang pamilya, mga kaibigan, mga taong may kaparehong paniniwala natin. Nananalig tayo sa awa ng Diyos. Minsan, may mga kinakarap tayong mas matayog pa sa atin, mas may lakas kesa sa atin. Ngunit hindi natin ito sinusukuan. Patuloy tayong nakikibaka dalang pag-asang, kaya ko ito. Maraming labanan ang kinaharap ng mga Pilipino simula pa sa una. Laban ng nangangailangan ng tatag ng kalooban, tapang, lakas, at pagkakaisa. Mga puhunang iyon lamang ang mayroon tayo, ngunit hindi tayo sumuko, at tayo ay nagtagumpay. Ang labanan sa Mactan ay isa sa mga labanang kinaharap ng mga Pilipino. Gulo at gulok lamang laban sa armas na dala ng dayuhan. Sama-samang nakipaglaban upang magtagumpay. May nasawi, ngunit ang galak na may pagtanggol ang sariling bayan ay dala ng bawat isa. Hindi lumabang mag-isa sa dagsang mananakot. Naging malinaw ang isang kaisipan para sa bayan. Ang mga ganitong sitwasyon ay nauulit sa kasalukuyang panahon at sa limitadong kakayahan. Patuloy tayong lumalaban, patuloy tayong nagkakaisa upang ipagtanggol ang ating bayan. Nawa, ang ganitong adhikain ay manatili rin sa ating mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Para sa susunod na henerasyon, kayo naman ang magkukwento sa kanila. Huwag tayong padadaig sa pandemya. Ipagpatuloy ang inyong pag-aaral, magkaroon ng kaisipang naaayon sa bayan at sa ikabubuti ng nakararami. Huwag natin basta tanggapin ang ating kahinaan pagkat tayo ay may kalakasan rin. Lakas na nagsasabing, ako ay Pilipino. Isang mapagpalayang araw sa ating mga mag-aaral, mga kasamang guro, punong guro at mga magulang ng Wawangpulo National High School. Ako po ay nagagalak sa araw na ito sa aking pakikiisa sa inyong programa sa pagdiriwang ng Quincentennial D-Day of the Victory of Lapu-Lapu at the Battle of Mactan. Ang labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521 ay ang naging simula ng kauna-unahang pagkakabuo ng samahan ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan ng bansang Pilipinas. Halina't ating sariwain ang mga piling makasaysayang tagpo sa labanan sa Mactan. Handa na ba kayo mga kasama? Na makipagkasundo si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu bilang patunay ng kanyang sinseridad. Sinabi niya na kakalabanin niya para kay Humabon ang kanilang mga kaaway o karibal sa kabilang isla ng Mactan, na pinamumunuan noon ni Lapu-Lapu. Sinabing ang kanyang tunay na pangalan ay Kalipu-Lapu. Tumangging tanggapin ni Lapu-Lapu ang kapangyarihan ni Raha Humabon sa mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Iminungkahi ni Raha Humabon at Datu Zula kay Magellan na pumunta sa pulo ng Mactan at puwersahin ang nasasakupan na ni Datu Lapu-Lapu na sumunod sa kanyang mga kautusan. Nakita ni Magellan ang oportunidad na palakasin ang umiiral na pakikipagkaibigang ugnayan sa pinuno ng rehiyong Bisaya at umayon na pasukuin ang mapanghimagsik na si Lapu-Lapu. Ayon kay Antonio Pigafetta, tinangka ni Magellan na hikayatin si Lapu-Lapu na sumunod sa mga kautusan ni Raha Humabon bago pa man ang labanan. Ayon kay Pigafetta,
si Magellan ay nagpakilos ng kanyang mga kawal na may mga espada, kalasag, pana, kanyon at mga baril at naglayag para sa Mactan noong ika-27 ng Abril, 1521. Pagkatapos ay tinangka ni Magellan na takutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsunog ng ilang mga kabahayan. At ang pagsunog na ito ang nagpagalit kay Lapu-Lapu at kanyang mga mandirigma at sumalakay kay Magellan na nasugatan sa braso ng isang sibat at sa hita ng isang kampilan. Natalo ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga hukbo ang mga kawal na Kastila sa pamumuno ng isang Portuges, kapitan at eksplorador na si Ferdinand Magellan. Napatay ng mga tribong sundalo si Magellan na nagkaroon ng alitang pampolitika at pagkakaribal. Gayon din, napanaigan ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu si Magellan na sinaksak at tinaga ng mga sibat at espada. Nagawa ni na Pigafetta at iba pa na makatakas. Ayon din muli kay Pigafetta, ang ilan sa mga tauhan ni Magellan ay napatay sa labanan at ang ilang mga katutubong naging Kristiyano na tumulong sa kanila ay napatay ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Ngayon mga bata at mga kasamang guro, ating tandaan ang labanan sa Mactan ni Lapu-Lapu at Magellan ay maituturing na makabuluhan at makasaysayan na nagpakita at nagpahayag ng una, pagmamahal sa bansa na kung saan si Lapu-Lapu ay naging matibay upang maipagtanggol ang kanyang bansa laban sa mapang-abusong, dayuhan at handang bawian ng buhay alang-alang sa kalayaan nito. Pangalawa, katapangan na sa kabila ng kakulangan sa taong mandirigma at modernong kagamitan panlaban ay buong tapang at husay na nakipaglaban ang mga dayuhan alang-alang sa kanilang kalayaan at pagmamahal sa bayan. Pangatlo, pagiging matapat sa tungkulin at adhikain na pinatunayan ni Lapu-Lapu at mga kasamang Pilipinong nakipaglaban sa Mactan, na hindi nila isusuko ang kanilang mga sarili at prinsipyong sinusunod sa mga dayuhan na nais daigin at sakupin ang bansang Pilipinas. Pang-apat, pinairal ni Lapu-Lapu at mga kasama ang pagkakaisa ng isip, kilos at adhikain kung kaya't nagapi nila si Magellan at nabigyan ng katarungan ang kanilang ipinaglalabang paniniwala at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakataong ito, mga kasamang guro, mag-aaral, mga magulang at mga kaibigan, nais ko po sanang hikayatin ng bawat isa na huwag natin sanang makalimutan ang kadakilaang ipinakita ni Lapu-Lapu at iba pang mga Pilipino sa labanan sa Mactan. Patuloy nating pahalagahan sa isip, ilagay sa puso at isagawa ang pagiging mapagmahal sa bansa, katapangan, katapatan sa bayan at pagkakaisa sa adhikain tulad ng ipinakita ng mga Pilipino sa pamumuno ni Lapu-Lapu. Ngayon, sa araw na ito, sa ating pagdiriwang ng labanan sa Mactan, ako po ay humihiling sa bawat isa na tayo po ay patuloy na magkakaisa
patuloy po tayong magiging tapat sa ating bayan, mapagmahal sa ating bansa, at magiging tapat sa ating tungkulin bilang isang mamamayan, mag-aaral, guro at administrador. Maraming salamat sa Wawang Pulo National High School, sa ating punong guro, sa ating mga head teachers, sa ating mga guro at mga kabataan na mag-aaral. Maraming salamat po, maraming salamat sa inyong pagkumbida sa akin at nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon. Isang mapagpalayang umaga po sa ating Wawang Polonians, maraming salamat din sa inyong panonood at nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Inaasahan din namin na kayo ay makakalahok sa iba't ibang gawain na inihanda ng Araling Panlipunan Department. Para sa grade 7, ang flag making. Para sa grade 8, ang slogan. Para sa grade 9, ang poster making. At para sa grade 10 ay ang essay. Paalam!